Ni Katiting ho ay wala ho, hindi po takot. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Dito po sa naging banta ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kanyang muling ipasisilip ito hong sinasabing confidential funds ng Vice Presidente na nauna na pong naimbestigahan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at yun nga ay umabot pa sa impeachment case mga kababayan. So sabi po ni VP Sara, kung silipin niya, hindi lang, wag niya na silipin. Iharap niya sa kanyang pagmumukha. Tignan niya na, iharap niya na at bulat-latin niya na gusto. Wag niya na pong silipin. So yan po ang reaksyon ni VP Sara Duterte na kung saan ay talagang ibinabandera po ni Ombudsman Remulla na isa po sa kanyang prioridad ay tingnan ito pong confidential funds ng Vice Presidente. At yun nga ho, titignan daw, iimbestigahan at kung hanggat mare ay ipapaprosecute. Bagamat aminado ang ombudsman na hindi niya pwedeng ipatanggal. Dahil sa alam naman ng lahat na ang Vice Presidente ay impeachable officer. Kailangan kung patatanggalo siya ay dapat mo nang ma-impeach. Parang presidente ho yan. Presidente, yung Vice Presidente, yung mga maestrado ng Supreme Court, yung mga constitutional commissions, halimbawa, di ba, COMELEC, COA, etc. Yun lang ho, yung mga hindi pa pwede na basta-basta tatanggalin. At kasabay niyan ay sabi po ni VP Sara ay kung siya ho ang Pangulo, hindi niya raw po i-appoint ito pong si Remulla. So lumilitaw ho mga kababayan na parang sinasabi ng Vice Presidente ay hindi po kwalipikado. Ito pong si Remulla bilang ombudsman. Kasi yun po sabi niya. Sabi niya, kung ako presidente, hindi ko siya i-appoint. Yun po. At bukod ho dyan, ay binanggit din ni VP Sara na dito ho sa sinasabi ho ni Ombudsman Remulla na kung ano-ano lahat, ang sagot ho ng ating Vice Presidente ay ipagdasal lang natin ang ombudsman. Ayon. Panoorin niyo ho mga kababayan, ito hong pahayag ni VP Sara Duterte at natanong din sa kanya yung issue ng yung pagkaltas sa kanya sa budget, pati yung sa ICC. Ito, panoorin niyo ho yung pahayag ni VP Sara Duterte. Italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yes, i-hold ko na lang muna, ma'am, yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Inyo pong napanood, ito hong naging pahayag ni VP Sara Duterte na tilang parang sinasabi niya hindi siya bilib at hindi kwalipikado ito pong si Remulla bilang ombudsman. Kasi sabi niya, kung ako presidente, hindi ko i-appoint yan. So hindi siya bilib dito kay Remulla at para sa kanya hindi kwalipikado. Pero bagamat siyempre ang nangyari naman ay mukhang si Pangulong Marcos Jr. ay bilib na bilib at sobrang sampalataya dito po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasi iba't iba ho mga perception nga ho rito na parang ito po ang pinaka-insurance di ba? May mga ganun hong pahayag ng ilang mga observer na insurance na kung sakasakali ho ay maalis ho sa pwesto,
at matapos na po yung panunungkulan ni Pangulo Marcos Jr. sa 2028, ay may iwan pa ho si Ombudsman Remulla. Kasi 7 years po, fixed term po yan, ang termino ho ng Ombudsman. Pero dapat tandaan ho siguro, tandaan ni Ginoong Marcos Jr., ni Pangulong Marcos, at ni Ombudsman Remulla, kahit na sabihin mo 7 years yung fixed term niya, no? Pero pag may pumasok po na bagong presidente ng Republika ng Pilipinas, halimbawa itong si VP Sara Duterte, kasi siya naman ho ang matunog at nangungunang kandidato, halimbawa sa 2028, pag naging presidente, kahit na fix yung term nito ni Remulla, pwedeng hindi matapos. Anong gagawin? Di pwedeng ipa-impeach halimbawa, pagtapos ng termino ni Pangulong Marcos, may bagong Pangulo, at hindi niya po nagustuhan yung trabaho ng ombudsman, pwedeng ipa-impeach yan. Alam niyo naman ho, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, kapag may bagong presidente, naku, lahat po yan nagsisip-sipan. Isang click lang ng gano'n ng Pangulo, tanggalin yan. Bagamat hiwalay na sangay, pero yung realidad ho, mga kababayan, pag nagbigay po ng senyales sa mga kaalyado, mabilis pa sa alas 4 yan, may impeach ka agad at mawawala po sa pwesto yung ombudsman. Yan ang isang ehemplo ho dyan, yung si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sa panahon ho yan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nang pumasok po si Pangulong Noynoy Aquino na presidente, hindi niya kursunada yan Kasi alam naman natin talagang matindi ho yung hidwaan din, no? At ang perception talagang matindi yung corruption sa panahon ng ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. So pagpasok po ni Pinoy, napa-impeach ho. Na-impeach ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Tapos nung dadali na po sa Senado yung articles of impeachment para siya po ilitisin doon, voluntaryong nag-resign na. Ito pong si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kaya naging moot and academic na po yung impeachment. Na-impeach siya dyan sa House of Representatives, so hindi na po inaksyonan ng Senado. Kasi wala na Kasi alam niyo naman, yung maximum, yung pinaka-parusa lang naman sa impeachment, removal, tanggalin ka sa pwesto. Ganun lang naman. So ang nangyari, nung na-impeach dyan sa House of Representatives, itong si Ombudsman Gutierrez, tapos nag-resign, wala nang paglilitis. Ganun po. So ganyan hindi ho sabihin natin na nakataga sa bato na kahit na 7 years, yung termino ng isang ombudsman, halimbawa itong si Remulla, after 2028, kapag bago na po ang presidente at hindi ka aliado ni Marcos Jr., tapos ka kung hindi maganda ang iyong performance bilang ombudsman. Kaya sana gawin ho ni Ombudsman Remulla na tiyakin niya na siya po ay patas at 'di ba? Kasi kung maayos mo magiging performance niya, pag may pumasok na presidente, bakit naman siya tatanggalin, 'di ba? Kung matino at talagang siya po ay para sa taong bayan. Ganun lang ho 'yun, mga kababayan. At yung narinig niyo kanina, 'di ba, yung sa interview kay VP Sara Duterte, tinatanong mo siya ng mga reporters kung ano ang kanyang pahayag dito po sa naging desisyon ng ICC, yung International Criminal Court, na kung saan ay ibinasura at hindi po inaprubahan yung hiling na interim release o yung pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. At bukod dyan ay tumanggi na rin ho muna na sumagot ito pong si VP Sara sa naging aksyon po dyan po sa House of Representatives sa kung saan ay tinapyasan yung kanilang yung taon ng pabansang budget ng Office of the Vice President. Sabi niya hindi naman importante yan kasi ngayon may lindol may kalamidad. So budget lang yan. So baliwalaw sa kanya. Akala ko siguro ni na ML party list Representative Lele de Lima na talagang sobrang maapektuhan ito pong si VP Sara. Deadma ho. Deadma. Congresswoman de Lima. Deadma po si VP Sara. Hindi raw importante yan. Wala ho siyang pake. Kasi mas
pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Vice Presidente yung personal personal na pagkalinga at pakikiramay, pakikisimpatya dito po sa mga naging biktima at tinamaan po ng lindol, lalo na po dyan po sa Davao Oriental. So, yun mga kababayan, at wala pong reaksyon ang Vice Presidente. Wala siyang walay. Kung kaltasan nyo man, kasi kung tutusin mga kababayan, kahit kaltasan ng Kongreso, ito pong budget, ang lubos na maapektuhan naman, siyempre, yung mga empleyado po ng gobyerno at yung taong bayan na marami po ang umaasa na humingi po ng tulong sa tanggapan po ng Pangalawang Pangulo, di po ba? So, yung ginigipit ni na De Lima ay ang taong bayan, di po ba? Yung mga umaasa humingi po ng tulong sa Office of the Vice President. Hindi kasi sinasabi niya na dahil sa pambabastos daw, di umano, nagbigay ng sulat mismo, ito pong si VP Sara, na meron po siyang ini-appoint o dinidesignate na opisyal. Hindi naman kayo basta, hindi sinipot yung Congress, hindi ho basta ganon. Nagbigay po ng 2 sulat magkasunod, tapos bigla nang lumindol sa Bugo, sa Cebu. Nagbigay na ito, dinidesignate ito na opisyal at pwedeng kumatawan sa Office of the Vice President. Hindi rin po pinansin ng mga kongresista. Biro mo, naghintay, yung unang sulat, naghintay po ng alas 10 ng umaga hanggang gabi. Yung mga staff po ng OBP, hindi ko sila tinawag kasi ang gusto nila, ang Vice Presidente, meron pong meron pong liham So, kaya yung pangatlong letter po, pinadala na po ni VP Sara, sa inis na sige, attend ako dyan. Ito, sa isang kondisyon. Pa-attendan nyo rin si Pangulo Marcos Jr. Sa budget ng Office of the President. Parang ganun mga kababayan. Kasi sa asar na biro mo 2 letter inisnab. Tapos, yung pangalawang letter nagbigay ulit. Tapos nasa Cebu. Alam nyo ang Vice Presidente, isa rin po sa kanyang mga tungkulin, talagang agad na rumisponde rin sa taong bayan, di po ba? At makiramay, yun tapos ngayon, pamabastos daw. Ewan ko lang ako, yun ang basa ko sumulat Masama halimbawa, hindi po sumulat ni Ha. Wala po tayong narinig, wala silang narinig kay VP Sara, yun masama ko yun. Talagang pwedeng sabihin pamabastos, pero nirespeto sila sumulat. Yung yung sa committee hearing dahil sa wala namang conflict sa kanyang schedule, umatendo siya. At sa katunayan ng mga kababayan, binibigyan siya ng kortesiya ron na pwede niyang wag sagutin kung may gusto magtanong. Pero sabi ni VP Sara, hindi. I-waive ko yung binibigyan yung kortesiya. Pwedeng magtanong. Di ba? Kaya nga nagtanong nung si Tino. Tapos si isang kulot na babae sa Kabataan Party List, si Rene Co, na tinanong ang panganay VP Sara kung kabag-anak na si Saldi ko, di po ba? So, yun hindi matatakot, pero talagang dito nangyari. May nangyaring kalamidad sa Cebu Vice Presidente, agad na nagtungo doon, di po ba? Tapos nagkasunod-sunod na, ito nasa Davao naman siya. Kayo mga kababayan, ano masasabi niyo rito? Una, dito kay Remulla. Sabi po ng ating Vice Presidente, ipagpasa Diyos na lang. At kung siya raw ang Pangulo, hindi niya raw i-appoint yan ng ombudsman. Tapos pangalawa ay, pambabastos daw yung hindi raw pagsipot ni VP Sara Duterte sa plenaryo, yung pagdinigo ng kanyang budget. Sumulat naman ako may kopya ako ng sulat i-search rin po. Meron may sulat. Pero sila po ang hindi pumansin. Ang gusto nila aktual na pupunta. Kaya sa inis bakit si BBM hindi nila naman sinasabihan nila na aktual na pumunta? Di po ba? Okay. So, sige, message na po kayo dito po sa ating channel at magbigay na kayo ng komentaryo dito po sa ating mga pinag-usapan, yung kay Remulla at yung sinasabing pagkaltas pagtapyas sa budget
ni VP Sara Duterte, yung sa Office of the Vice President. Okay, so maraming salamat po mga kababayan. At sa mga bago lang ho sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.